history has been made earlier today sa Amerika ng maglaro ng sabay sa isang NBA game si LeBron at Bronny James. So this is the first time na nagkaroon ng father and son teammates sa isang NBA game. Teka, baka tayo gamitan natin ng pinagbabawal na technique. Yan. Okay, so panoorin natin, play natin yung mga highlights nito. So yan ang malaking pangarap ni LeBron James. Kahit nung high school na si Bronny, yung anak niya medyo mas maliit lang sa kanya, 'di ba? Tapos basta mamaya tuloy natin tong mga usapin tungkol dito. So ayan, they brought the entire family, yung asawa ni LeBron, yung mga anak nila, and probably some other friends and relatives, 'di ba? Kasi napaka-special nitong moment na ito para kay LeBron. And kasi yan nga yung pinapangarap niya, na simula nung nag-high school yung anak niya, sinasabi niya na hindi siya magre-retire hangga't hindi nangyayari to, which is nangyari na. So kung ganun, could it be maari bang next year mag-retire na si LeBron? Kasi parang 40 plus na si LeBron eh. So kapit lang, Madam Regina. Kaya mo yan. Okay, so etong malay mo, this might be the last season that LeBron will play. Even though bakulaw pa rin si LeBron James. LeBron James is really a freak of nature and a very smart athlete, kasi very rarely na nagkakaroon siya ng injury. Okay, kaya yung longevity ng kanyang career nandyan, 'di ba? Hanggang ngayon, madami sa mga superstars na mga mid-20s nagkakaroon ng beginning pa lang ng career, nai-injure na agad. Yung iba nagko-quit, yung iba never reach their full potential because of injuries, 'di ba? Pero si LeBron James, against all odds, became the number one player for I don't know, baka yung iba baka yung iba sabihin nila siya pa rin yung number one ngayon eh, 'di ba? pero of course, but definitely one of the best players and one in a million na player tong si LeBron James sa basketball. Yung pagiging athlete niya is just really different. Okay? And eto, natupad ang kanyang pangarap. About Bronny naman, madaming mga umiintriga dyan kay Bronny James, kasi syempre madaming nagsasabi na nepo baby si Bronny, na parang hindi ka naman talaga deserving na mapunta sa NBA, tapos dinraft pa siya ng Lakers. Kumbaga parang kung hindi lang nandun si LeBron, hindi siya makukuha sa Lakers, 'di ba? And the Lakers, parang they skipped getting other players na mas magaling sana dahil kay Bronny, kasi they have to kumbaga pagbigyan itong si LeBron na makalaro niya yung anak niya, 'di ba? So they missed out. Hindi ko na lang maalala kung sino yung yung mga pwede sana nilang ma-trade. Pero 'yun. So madaming kikriticize dito sa ginawa ni LeBron para kay Bronny. Pero wala eh. Madami talagang haters si LeBron, 'di ba? Sorry na lang sila. And you can say anything about it,
kumbaga kung gusto mo i-criticize, ako naman kasi parang neutral ako kay LeBron eh. Hindi ako LeBron hater. I'm a fan of everyone. I'm a fan of everyone. Hindi naman ako LeBron Dick Rider, 'di ba? Hindi rin naman ganoon. Kasi hindi na ako nanonood actually ng NBA eh. But I just recognize the cultural value of this moment. Okay? And itong si LeBron, whether you like him or hate him, he earned that position to the point na the management of Lakers, kahit hindi nila, madaming mga may mga managers daw, may mga big boss daw na hindi natuwa eh, 'di ba? Pero wala silang nagawa. Kailangan pagbigyan nyo si LeBron James dahil si LeBron James siya. 'Di ba? I don't know kung malay mo pagkatapos nito umalis na siya or ilipat na yung i-trade na rin si Bronny or what. Pero right now ang importante kay Bronny ay kay LeBron ay natupad itong kanyang bucket list na makakalaro ang kanyang anak sa NBA, sa isang official NBA game and make history of being the first father and son to do so.